Yung error nito. Hindi na lumalabas mula na. Hindi na. Kailan lang? Yun lang yung sinabi ko sa'yo. Isang beses? Oo. Tapos sabi mo, para gumana, patayin mo. Pinatay ko. Ayun, gumana na. Easy, no? Oo. Yung mga pre-yun na inaano niya. Okay. Yung fridge, ano. Hindi akong lalabas eh. So yung mga katekno, easy error ng carrier. Split type inverter. Kaso hindi na natin naabutan yung error code kasi nga hindi lumalabas. Isang beses lang lumabas eh, sabi ni. Pakita ka kaya, Lod? Eto, si minamahal natin customer, si Jeleb yan. Sa Santa Mesa to. Isang beses lang lumabas yung ano, Lods, no? Yung error. So matagal na niyang tinawag sa atin to. Almost 1 month, Lods. Ha? Wala naman. Lagpas. Lagpas na pa. So lagi tayong delay dito sa kanya kasi nga busy tayo, no? So yan mga katekno, pinatay na natin yung unit, tapos kinargahan muna natin ng refrigerant konti kasi nga hindi natin makikita yung leak kapag ka naka-on kasi siya eh. So kailangan nakapatay talaga. Ayun. Ayun, dun. Dito sa banda na to. Lagi na lang yan sa mga split type unit, no? Ayan. Diyan yung kadalasan talaga nagli-leak. Sa loob siya natatakpan siya ng plastic. Ayun. Ayun, nandito yung leak ko. Ayan. Ayan. Malabo siya. Ayun. Yun. Ayan, 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 ayan. Isa pa. Ayan. Yun. Siguro nasa ilalim siya eh. Ayan. Pero dito na yan. Confirm na yan. Ayan o. Yun o. O diba? Micro leak lang talaga. So yun mga katekno. Gagawin natin syempre sayang yung refrigerant. Pump down natin. Kasi nagkarga na tayo. Actually nagkarga na tayo. So ipapump down muna natin. So yun mga katekno. Tinanggal muna natin yung plastic dito. Para ma-sureball lang na ito lang talaga. Kasi pwede naman tong mahinang dito eh. Ayun. Dito sa taas. Ayun. 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 So yung mga katekno, hindi na natin siya binaklas, no? Pwede naman hinangin to mga katek nang hindi nyo binababa yung indoor. Kung sigurado kayong dito lang talaga, double check nyo rin yung sa kabila tsaka dun sa outdoor. Pero ito dito lang talaga. So yung leaking kanina dito lang sa isang U-bend na copper na to, dinamay natin tong isa, dalawa, tatlo yung dinamay natin. So 4, bali 4 yan. Lagay lang tayo ng basahan dito na basa tsaka dito sa loob. Yeah. Right. So yung mga katekno, ito yung cover dun sa may gilid, no? Yung unit. Ganyan yan eh. Yan. So kung naghinang tayo dun ng 4, so itong bandang 4 na to, tinanggal natin yung pinaka clip, no? Binali na natin yung pinaka clip para hindi na siya bumangga dun sa sa tubo. Tapos kakargahan natin yan. Kakargahan muna natin ng refrigerant. Tanggalin ka to. Let's tayo yan kasi. So natin ako sira. So buksan natin. Nakabukas pala to. Buksan ko yung buksan ko na ba yung Hindi pala. Pinargahan natin 100. Ayun o. Lagyan natin ng 150.
Tapos tingnan natin kung may leak pa yun. Dito yun eh. Yun o. Ayos. Ayos, wala. Yan. Okay. Wala na mga katek. Gawin natin. Dagdagan pa natin. I-release na natin lahat. Para sure. Ayan. Release natin. After vacuum na yun. Release na yun. Dito yung kanina eh. Kaya mapapansin nyo dito yun. Nakapatay yung unit natin ha. So dapat wala na yan. Dito yung kanina eh. Ito. Sa ibabaw. So yun o. Wala na. Pero syempre obserbahan natin yan. So, naka standing ano tayo, pressure 250. Release tayo konti. Yan. Okay. 250 yan kasi hindi pa nakabukas yung isa. Ganun gawin niyo mga katek. Isa pa. Easy error nga pala to ulit mga katek. Easy error ng carrier. Kaso ito hindi natin na-videoan yung easy error niya kasi nga sabi ni Lods Jeleb, no? Isang beses lang daw talaga lumabas. So pag check natin yung refrigerant niya, wala talaga. Ubos. So pag check natin, nandito yung leaking. Makikita nyo doon sa unang video natin. Ano? So yan, wala na. Yan. Steady natin yung camera. So mapapansin nyo, wala na. Hindi katulad kanina nung una sa video. Talagang may bumubula. So ang gagawin natin, release na natin, no? Actually ano na to, natapos na natin tong i-vacuum kanina. So release na rin natin dito para pumasok na doon sa system ng refrigerant. Okay. Siyempre double check nyo rin to. Yan. Okay. Okay, wala naman. So, ganun pa rin. Standing natin 255. So, kahit at least 5 minutes ulit bago natin i-start si unit. No? Ulitin ko ulit. Sa mga baguhan lang naman, pag maghihinang kayo ng U-bend dito sa may left side ng aircon unit na ginawa nyo, mas mabuti pang tanggalin nyo na lang yung clip, no? Tanggalin nyo yung clip na yan, tinakatulad yan. Tinanggal natin kasi nga para hindi na bumangga, no? Kasi kadalasan talaga ng mga indoor unit nagkakalik yan sa left side ng unit pag nakaharap kayo, and then dito lang lagi yan, sa baba. Bihira dito yan sa taas, tsaka dito sa kabila. And then bihira rin yung nakakalik dito sa loob ng tubo, itong nakasuksok na copper pipe dito, no, sa pins. Bihira din yan. Yun, mahirap din yun. Kailangan ibaba nyo na. Kung wala kayong makitang leak dito, wala kayong makita doon sa right side, wala kayong makitang leak doon sa may outdoor unit, pag binaba nyo to, baba nyo sa tubig, doon nyo malalaman na may leak to. Kasi testingin na natin to. Alright. Testing. Remote loads. Bubuksan na natin, no? Standing natin 255. Alright. Natin. Magdadagdag pa tayo dito eh.
120 dapat. Natin kung ayan. Konti-konti. Tuturbo pa eh. Tinakpan na natin. Tapos yung karga na lang, inobserbahan na lang natin yung pagbaba ng refrigerant, no? Meron tayong 125 PSI. So malamig naman na. Ayan, malamig naman na. So, gagawin pa natin yung isa. So yun lang mga katekno. Ulitin ko ulit. Inverter, carrier, split type, no? Yung error niya easy. So may mga error din na easy sa kulin. Madalas din yun sa kulin eh. Yun talaga yung una natin mga ginagawa dati sa kulin sa ospital. Doon din, palaging doon yung leaking niya sa left side. So sa carrier, madalas din to dito. Pero may na-encounter tayo dati, ang naging leak naman niya is sa gitna. So binaba talaga natin yun. And then may na-encounter din tayo doon sa may gate valve, sira yung pinaka core valve, no? So pinalitan natin yun. Ayun lang mga katek. Easy error, easy. Ano, damig. Okay mga katek, no? Yun lang mga katek, no? Maraming salamat sa nanood ng video natin for today.